Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So ang tanong ng bayan ngayon, mga kababayan, saan hinugot ng ombudsman yung Office of the Ombudsman, yung witch hunt nito laban kay dating Speaker Martin Romualdez? Bakit niya Mr. Maravillas? Ano yung mga development ng mga balita? Lantaran kasi, mga kababayan, lantaran ng ebidensya ng talamak na bias yung nakikita ng ating mga kababayan at political na witch hunt ang nangyayari sa ngayon laban kay Martin Romualdez at para pang naging kasangkapan sa tinatawag na selective justice. So paano mga kababayan naaatim ng ombudsman po na magpatawag ng sunod-sunod na press con para lang gipitin itong dating speaker ng House of Representatives nang walang kahit isang pirasong ebidensya o opisyal na rekomendasyon laban sa kanya. Samantalang yung mga totoong arkitekto ng insertion sa BICAM na sina dating Senate President Chis Escudero at saka dating Congressman Saldico, darang tahimik na po. Di ba? Hindi ba ninyo nahalata? Tahimik na. Bira niya Mr. Maravillas doon sa sa issue ng corruption sa flood control, sa uh, infrastructure project sa Davao nagsalita. Naitanong kasi ni Chiljok no sa budget hearing. Tinawag yung sa Davao mga kababayan, yung Davao tinawag na epicenter ng flood control corruption. Pero nahirapan daw sila na mag-imbestiga pag-amin ni Boying kahapon. Timing po tungkol dito sa 142 billion mga kababayan na inuugnay po, yung insertions na inuugnay po kay Chis Escudero. So sa kabila po ng napakalaking pundong ito na dumaan sa kanyang kamay, ang ombudsman ay walang nilabas na kahit isang subpena laban po kay Chis. Walang babala o pahaging man lang mga kababayan na investigasyon. Walang statement sa media mga kababayan. Laban kay Chis. Tahimik na rin yung issue tungkol kay Saldico. O, di ba? Si Saldico mga kababayan, siya mismo yung chairman ng Committee on Appropriations. So yon ang tanong, nakapagtataka na sa kabila mga kababayan ng direktang pananagutan sa pagbalangkas ng mga pundong ito, nananatiling bulag yung ombudsman sa kanilang naging papel. So yun ang tanong mga kababayan, bakit ganon? Si Martin, zero footprint mga kababayan kay Martin Romualdez. Al contrario sabi nga sa mga pasabog ng Office of the Ombudsman sa media, ang mga opisyal na ulat po ng Commission on Audit, DPWH at pati ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, ay nagdeklara ng zero adverse finding at zero finding at finding of guilt laban po kay Martin Romualdez. Walang anumang pirma o dokumento na nagpapakita na si SMR, mga kababayan, ay nangialam sa BICAM, maging doon sa tinatawag na small committee ukol dito sa mga flood control. Ngayon, upang bigyang matuwid ang witch hunt laban kay Martin, ginamit ang marangyang pamumuhay po ni Martin Romualdez bilang mitsa ng suspicion. Dati nang mayaman sila mga kababayan. So ito po ay isang malisyoso mga kababayan na pagbaluktot sa katotohanan dahil ang kanyang amang si Benjamin Kokoy Romualdez at kanyang ina mga kababayan na si Juliet Gomez Romualdez ay dekada nang nakatala sa listahan ng pinakang
mayayaman dito sa Pilipinas. Yan, report ng Inquirer. Philippines 50 richest families based on 2015 Forbes ranking. Yan, sabi diyan, completing the roster from 41st to 50th place. Yung mga miners, yan o. Asan dyan si, Juliet Romualdez, 160 million US dollars. Legal ang yaman, mga kababayan, mula sa mining. Yan ang ebidensya. Juliet Romualdez returned to the Forbes Philippines 50 richest list in 2026 after 6 years, re-entering the ranking at number 50 with an estimated net worth of 185 million or 11.2 billion pesos. One of her 3 sons is former House Speaker Martin Romualdez. Juliet Romualdez last appeared on the list in 2020 when she ranked 43rd with a fortune of 160 million US dollars before dropping off in the following years. Mayaman na sila. Kaya hindi siya nangingialam dito sa mga insertions na to. Bilyonaryo sila. Ang pamilya niya bilyonaryo. 11.2 billion. Si Saldico, 4 something billion. Si Saldico. So, mas mayaman po sila kay Saldico. Yung sa salin ni Saldico. O, nagets na ninyo, mga kababayan. Iridiro si Martin, tagapagmana ng bilyon-bilyon. So, ang yaman ng pamilya, mga kababayan, ay isang generational wealth na mas namatanda pa sa kasaysayan ng ilang dekadang budget ng Pilipinas. So, dapat po itoon ng Office of the Ombudsman yung investigasyon sa mga totoong sangkot. Yung mga napangalanan, mga kababayan, sa mga testimonies, malinaw na mga testimonies po. At nabanggit na natin yung mga pangalan ng dapat na imbestigahan. So nakikita natin selective investigation ang nangyayari, mga kababayan. So ito pong agresibong pag-atake kay Romualdez sa media, isang pandilinlang. Malina po, mga kababayan, yan ang nakikita natin. Isang pandilinlang para ilihis ang paningin ng publiko sa pamamagitan po ng paglika ng ingay laban po sa kanya. So, ang Office of the Ombudsman, mayroon po siyang constitutional obligation. Alam niya to, sa kamandato na maging isang walang kinikilingang taga-usig sa ilalim po, mga kababayan, ng Republic Act 6770. So, ang paggamit sa dambuhalang kapangyarihan ng kanyang opisina upang maglunsad ng tinatawag na witch hunt laban kay Martin, habang pikit mata naman po sa papel na tawag dito, kinakasangkutan ni Chis at Saldico, ay isang malinaw na abuse of power, mga kababayan, at paglabag sa karapatan ng due process at saka equal protection. Nakikita natin yung absolute lack of probable cause. Ganon din ang sabi ng mga legal observers dito sa kwentong ito. So ang isang kaso ay hindi maaaring ibase sa pampublikong hinala, malisyosong chismis o preskon ng taga-usig. Dahil malinis po ang ulat ng ICI, ng COA mismo. At walang partisipasyon nitong si Martin sa BICAM. Ang reklamo ay legal na itinuturing sa isang fishing expedition, mga kababayan, o witch hunt na walang probable cause, at dapat ang ganitong uri po ng kaso ay agarang ibasura po ng special panel. Malinaw po yung insertions, 142 billion.
Sino yung mga napangalanan doon sa mga previous investigation? Yung dalawa, si Cheese at saka si Saldico. You see? So ang tanong ngayon, bakit yung malinis na record po ni Martin Romualdez ang pilit na ginagawan po ng fiksyon? Di ba? Ibasura dapat po ang selective justice para sa totoong hustisya dito sa ating bansa.